Kuya Nestor. Yun yung sinasabi nila kasi na nagbudots lang si Bong Revilla, nanalo na ng 2019. Yes. No? Oo. Kampon, yeah. sa kampon. Kaya nagtrabaho ko, nag-perform ako, pinakita ko sa kanila, hindi budots siya. Binudots natin, ito yung mga batas na naipasan natin. Pero ngayon, yung budots na yun, ginagaya nila. Yes. Hindi, sayo tayo lahat. Parang ang point lang dyan sa budots, aksidente lang yan. Actually, hindi naman talaga ako magaling magbudots eh. Ganun lang ako eh. Ang nag-push lang sa akin yan nung sinut namin yan, si Jolo, Papa, sayo ka. Sabi ko, paano ba yun? Ganun ka lang. Kaya ganun nga ako. Tapos lumabas na cute, kasama ko yung mga apo ko doon. Kaya sabi ko nga, ano yan, siguro ang panahon na yun, kailangan ng budots na, siguro, divine providence. Kasi, nung lalabas mo yung ibang commercials ko before, hindi siya kumakagat. Nung pinagbudots, nung nagpinasayaw yung sayaw na lumabas, nag-viral siya. Hindi lang dito sa Pilipinas, but all over the world. Billion views yan, billion. So, kaya nagpapasalamat ako. Until now, nandun pa rin yan. Nagba-viral pa rin yan sa Asia. No? Itong bago naman na jingle natin, naka-copyright pa kasi, kaya hindi pa siya nagba-viral. Pero tinanggal na yung copyright, so kung pwede nilang gamitin yung music. So anytime, kung pwede na rin mag-viral yan. Nandito na si Bong Revilla, number 11 sa balota. Dati number 16. Yan. Meron ba tayong video dito? So pwede ipakita natin yung bagong ano. Then kung meron tayong TV, baka po pwede mong hiram, projector, para bagong budots commercial ko na hindi pa naipapakita sa new version ng budots. So yun kaya Nestor. Thank you, salamat. Thank you. Actually, napuntahan ko na lahat ng sulok ng Pilipinas dahil this early? Sabi ko nga, hindi ako huminto eh. Simula nung nahalal ako ng 2019, basta nagkaroon ng problema sa bawat lugar, nandun na si Bong Revilla, dadala na ng tulong. Titingnan natin yung kalagayan nila. Ano. So tuloy-tuloy ang ikot ko. Kung makikita niyo yung Facebook ko, talagang kaya yung mga nakakaharap ng mga tao, kung libo-libo yun yung mga natulungan natin. That's why, sabi ko nga, itong ginagawa na lang natin, nasa polishing na lang at kasama ako sa rally ng Alyansa para sa bagong Pilipinas. So how extensive pa yung campaign mo until May? Until May 9, ang last day of campaign. Yes, we will maximize. Kasi hindi naman biro din yung labanan dahil malalakas lahat ng mga kandidato. Ang dami. So, yeah, madami. Kumbaga, kumbaga sa mga puro superstar yung mga kasama ko rin, no? Kaya hindi ko pwedeng magkumpiyansa. Ako ng Diyos. Minsan binabalik nila yung mugshots, but wala na yan eh. Wala na yan. Yung mga ginagawa lang ng Orthodox natin. Wala. Pogi, Tolome. Yun ang Banday, Agimat. Yun yung mga maririnig mo. Pero pag sumigaw na ako ng anak ng Pepe. Wow! Ayun ang trademark mo. Naabangan ka sa Baguio noon, di kaya nakarating yung Palagbenyo. Nasa Pampanga pa, di ba? Okay. Bawal daw bawal kaya hindi kami pumunta. Mga politicians. Kaya, ayaw bawal mga panya. Pasampa na sana ako doon. Kaya hindi ako tumuloy, ayoko naman mabash ako doon. Actually, ginagawa naman ng gobyerno kung paano natin matulungan. Katulad yan, nagpagpasa tayo ng Eddie Garcia Law. Ang tanong lang, nakakatulong ba talaga yung Eddie Garcia Law? Or balita ko may mga hello? Huwag mo nang galawin yan. May mga
nagre-react na producers. Sinasabi na okay. May mga nagre-react na producers at sinasabi mas naapektuhan sila. No? Sa tingin ko, dapat talaga, okay, at that time siguro, dahil minsan talaga nag-i-exceed yung working hours ng mga workers natin sa industriya, sa television, sa pelikula. Minsan 24 hours sila dire-diretso, talagang mahirap sa mga trabador. Pero I think we have to revisit the law again. At tingnan natin na we should have a dialogue again with the producers and the actors. Dahil ang nangyayari, yung mga senior, hindi na talaga, yung iba, hindi na kinagawa ng producer. Yung mga bata, nawawala na rin. Wala na rin nakikita mga bata ngayon sa television na nabibigyan. Kung meron man, magsushoot sila for 2 hours and then they pack up. Or 4 hours. Pagka ganun, wala na tayong sisikat na bata. Wala nang ninyo mulak na mula bata hanggang ngayon. Sino po yung ninyo mulak? Hanggang ngayon bata pa rin. Pero ibig sabihin, yung ganun, wala. Paano tayo makakapag-develop ng batang ninyo mulak ulit? Kung ganun ang working hours. I think we have to revisit again the law. Pag-aralan mabuti, yung nabanggit mo kaya Eugene, kailangan ng support ng government or film commission, kung pwedeng may aid ng funding from the government, yan po pwede natin gawin siguro yan. Alam ko, subok dati ang FDCP before, nagbigay sila ng funding, hindi ko alam kung ano nangyari sa pera, na hindi ko alam kung bumalik sa gobyerno o... So, ibig sabihin, yun yung dapat aralin natin pa. Sige, anyway, ang dami na namin doon sa loob eh, no? Ang dami na namin sa Senate. Pag hindi pa namin nagawa yan, ewan ko na lang. Pero, huwag kayong mag-alala. Yun naman ang purpose namin. Matulungan ang industriya din natin para maibangon natin. Although talaga naman, even in the States, dying industry talaga ang movie industry. Lahat nasa Netflix na. Pero kung mabubuhay natin, diba, well and good. Dahil nung alam ko, nung naalala ko nung panahon ng dati ko noon, nung nawala yung action, nauso yung bold. So, pero bumalik pa rin yung pelikulang action, tapos yung pasok ang drama. So, nabuhay ulit ang industriya. Baka ganun lang, baka nandun tayo sa time na ganun, baka babalik ulit sa normal. Dahil iba pa rin ang experience sa loob ng sinihan kesa nandun ka sa loob ng bahay. Yes. Ang problema lang, sobrang mahal ng bayad sa sine. Ako, nasabi ko na ngayon pa lang, gagawa kami ng batas para ibaba ang bayad sa sine. Okay. Yan po. Dahil nakikita natin na medyo sobra na para manood ang isang tao, kasama yung pamilya, mahina 1,000 gastos para makapanood ka lang ng dati, bayad na sa sinihan ay 50 pesos, 100, 200. Yun ngayon, 200, 500 na yata. 500. Magkano? 400. Kaya, kasi sinasabi nila, hindi, kaya naman eh, nakakabayad naman sila eh. Nakaka-afford. Eh, paano naman yung ibang hindi? Di ba? Mayayaman na lang nakaka-experience ng sine, hindi na na-experience ng iba. Unless sa tiin nila, meron silang sine pang mayaman at meron silang sine para doon sa mga, di ba? Kung gusto na ganun. Pero hindi naman po pwede yun. Hindi po pwede yun eh. I-aayos natin yan. We will make sure na hindi maabuso masyado. Kawawa naman yung mga tao. Meron nung araw yan. Sa PICC ba yan nilalabas? Film Center. Mga R-rated.
Sa CCP, am I correct? Sa CCP. Yes. Yun. Kung sabi yun. Kung halimbawa na siguro pwede doon. Yes. Okay lang ako. Pero hindi siya sa SM or Doon lang, identified lang yung theater na yung mga mahilig lang na manood, doon sila manood. Ibig sabihin, mahilig ka talaga kung nandun ka. Sino yung mga mahilig lang? Pinapatanong pala kay Kuya. Hindi, kasi may mga decente naman na X-rated. Katulad yung mga ginawa ni Peke nung araw. Anong title yun? Scorpio Nights. Scorpio Nights. Although hindi ko napanood, bata pa ako na. May Scorpio Nights 2. Thank you, Kuya Eugene. Kung papasok sila online, for example, social media, para makontrol nila, pati yung fake news, mga ganon. Pag-aralan siguro mabuti. Pero, tingnan natin kung sila yung tamang mag-handle nun, then we will see. I cannot answer directly kung ano talagang pwede, pero pwedeng pag-aralan muna. Pero pwede talaga. Kasi parang nangyari, nakafocus na ang MTRCV sa television and movies. Nakakapanood na tayo ng Netflix, nakakapanood ka na ng iba-iba, may mga YouTube, yung mga iba. So, para makontrol, di ba? Siyempre, ang tinitingnan din natin dito yung mga kabataan Mas malaya sila ngayon nakikita na. Wala tayong kamalay-malay, nasa cellphone lang na nakakapanood na sila ng X-rated. Di ba? Yun yung dapat, pwedeng i-block ka agad. Yung mga ganun ba? So, sa tingin ko dapat lang. Mga taga-industriya po. Like Like Film Academy? FDCP. FDCP? Ayaw ng FDCP? Kasi malaking responsibilidad talaga yan. Kailangan ng malaking budget din. Kaya pinahawak yan sa MMDA. Kasi ang MMDA, meron silang malaking pondo na inaalat yan. Kasi although, pwede sigurong simulan, palalagyan natin ng budget, kung sino man yung ma-assign na mag-handle yan. Pwede namin pag-aralan yan. Sige, pag-aaralan din natin kung ilalagay natin sa mga taga-industriya para hindi masyadong mag-akit ng politika. Unless you make it para MMDA, but there's an order that it shouldn't be politicized. Oo, it should not be politicized. Like, marami nagre-react kasi like, nung awards. Lahat na, nandun na sila. Hindi mo sila artista. Ano ginagawa nila doon? Parang galing sa iyo yan, hindi sa akin galing. Actually, kung tanong ko po, piling ko ni Gordy. Kay Gordy, phone in question. Actually, binabasa ko nga. It's a text away. Nilagay na din yung mga politician na hindi ko na isa-isa. Dati kasi, ang nagpapatakbo ng festival ay ang PNPPA, the Producers Association. The Association of Producers. Which is rightfully... Pagpanonin ninyo mulak to, no? Yes. Dahil kaya nasa PNPPA ang may hawak. Sila nagpapatakbo nga. 50 cents pa lang yung bayad sa sinayan. Sila nagpapatakbo nga. PNPPA dati. Yes. Ako wala na. Meron pa yun. Meron pa yun. And one more thing, Seth. Kasi marami na rin nagre-react kasi di ba from 8 movies ginawang 10 movies. Kung ikaw ang tatanungin, anong sa tingin mo yung mas tama? Kasi ang dami talagang parang hirap siya rin na pagsampung pelikula. Tapos, unlike before ng panahon ni Oni, nang talaga di ba nirarapol? Actually, 7 lang yata nung araw. Oo nga, kasi equal numbers. 6. Tapos equal numbers. Sa dami ng mga sinalihan ko na rin nung araw. Equal numbers yung sinabi. Oo, tapos ngayon, hindi 10 na. Tapos, may mga ang dami talagang sinihan, hindi equal talaga. Kasi ang pinaprioritize dyan, ito, theater's point of view, ito lang yung pagkakataon nila para kumita sila. Kapag super hit na yung isang pelikula, tatanggalin na kagad doon sa mahinang pelikula, kawawa na yung maliit na pelikula na tanggalan na ng Actually, sine. sa simula pa lang first day of showing, hindi talaga pantay yung
Unlike before, di ba, Oni, no? Pantay-pantay. Talagang pantay kasi, di ba, hinahati-hati sila, tapos palabunutan. Kaya Dati bunutan. oo, kasi Totoo dati, yun. John, ang lakas-lakas, di ba? So, hindi mo alam kung Kung sino makakabunot. Kasi depende. At matatanggal ka lang doon after 3 days. Pagka talagang kahit mahina o malakas ka, hindi ka tatanggalin for 2 to 3 days yata. Basta gano'n, may assurance ka na walang movement. Tuloy-tuloy, di ba? Di ba? Guaranteed 7 days ka talaga ng araw. 7 days. Tuloy-tuloy. Kumbaga kumita o hindi before, alam ko 3 days. Guaranteed. Nung bago yun. Yung unang-una pa. Unang-una pa. Kasi ang katwiran niya ngayon, yun lang yung time na makaka-recover yung mga theater owners because buong taon wala silang kinikita. Yun ang kanilang justification Sila, na. Chair, Metro Manila yung policy na hati-hati. At probinsya kanya-kanya na raw. Siguro dapat mga 8 lang. 8 lang. Talagang, talagang, oo, iba-ibang genre. Action, comedy, fantasy, ako. Okay. So yan, okay? Alright. Congratulations, nakita, dumami ka sa Paranaque. Yeah. Oo, biglaan lang daw yun, pero super dinumog ka. Yeah. Iba daw talaga pupuntahan mo. Yeah. Hindi, ganun kami mag-motorcade. Hindi namin sinasabi ko saan pupunta. Surprise. Kasi marami na surprise, pero nagsugulan sa mga kalye ng Paranaque yung mga tao. Kasi kinenta sa akin yung mga kaibigan ko sa Paranaque. Grabe, ang daming tao talagang. Sabi ko wala ba katapusan tao dito? Grabe. Nakakatuwa. Nabigla daw sila, pero talagang dinumog ka, unannounced. So, congrats, Sen. Thank you. Thank you, Jude. Next, si Tessa, and then si Jerry Onea. Yes, Sen, yes, sabi niyo nga po, marami na po kayo ngayon sa Senado na galing sa industriya. Kaya with your promise today na lahat po gagawin niyo this time, talagang hopeful naman po kami lahat na mangyayari yan. Every time we see you, we ask you for that help. Pero bilang isa po sa mga leaders din po ng industriya natin, kayo naman po, meron po ba kayong mahihiling naman sa industriya natin in terms of output na ginagawa natin, siguro mga artista natin, meron po ba kayong nakikita na pwedeng gawin pang mas maganda ng industriya bilang payo po ng isa sa mga leaders natin? Well, what do you mean? Yung gagawin ng artista para sa... Hindi, yung kami naman po, yung output po ng pelikula naman. Ng pelikula? Opo. Kasi sabi nila minsan din daw kaya hindi napapanood. Hindi din... Yeah. For the producers and the... Well, as we can see naman, they're trying their best na makagawa ng mga quality movies. To compete talaga. Kasi hindi lang ang competition locally, not only in the Philippines, but they're also competing in other countries. So, kaya yun yung nakaka-proud naman sa mga ginagawa ng iba. At yung iba naman, nakikita natin talagang they're trying their best na mapaganda yung pelikula. So, siguro nga, ang kailangan talaga ay paano natin na may babalik yung sigla ng manonood sa sinihan. Dahil sa totoo lang, ang gaganda ng mga ginagawa nilang pelikula. Kulang lang yung mga nanonood. Minsan, katulad nung before the Metro Manila Film Festival, super hit yung kay Katniel, no? Katniel. Katniel. Nga kay Alden at saka kay Kat, no? Yun, super hit. Medyo parang nakuha na yung pondo. Limited lang din siguro yung pondo ng kasi sobrang mahal ng sine. Siguro kung mabababa yung presyo ng sine, baka kaya pang maka-afford na manood pa ng Metro Manila Film Festival. So, in other words po, you're really proud naman po of the work our industry is doing. The way, yes, nakikita ko na malaki na yung improvement. Yes. And Sen, ang ganda po na kanina ho, ni-remind niyo po kami ng lahat ng mga nagawa niyo for the country, no? Because natatandaan niyo po before lagi may stigma yan pag artista ang tumatakbo. Do you feel now that hindi na po ganun ang stigma ng yung mga tao, hindi na nagsasabi, ay artista na naman tumatakbo? Nawala na po ba yun? Sa tingin ko, because of my... kaya nga,
every time na nag-speech ako sa entablado, yun yung sinasabi ko para for them to know kung ano yung mga accomplishments ko as Vice Governor, Governor, and Senator. As a public servant. Hindi ako nagpabaya sa trabaho ko. Nagtrabaho ko, pinatunayan ko yan. Miski sa lalawigan ng Cavite, nung ako'y naging gobernador, nagtrabaho ko. So, ang masasabi ko lang, yung mga bumoto sa akin, simulat sa pool, yung mga lola at lola na hindi sila nakaya kay Bong Revilla dahil nag-perform siya. At nakatulong din po, nakatulong po sa mga ibang artista rin na gusto mag-servisyo. Yeah, yung sa mga iba naman mga artista na gustong magserbisyo din, nakikita naman natin sa puso nila kung ano yung totoong nasa puso. Pero sabi ko nga, malaking responsibilidad dyan na dapat panindigan nila pag nandiyan sila. And last question na lang po, Sen, kanina po, nag-usap tayo, sabi nga natin, yung taas po ng position in the survey, si Conglani po, and of course, si Iman, parang talagang pasok na po ang contestant po, Mr. Revilla po ang tumatakbo. As the patriarch now of the family, ano po masasabi na gano'n na po yung support ng mga tao sa inyo? How do you feel that that's the trust that they give you? Well, I'm so thankful. Lani is unopposed. Ram, Vice Governor, unopposed. Yung sa Bacoor, lahat unopposed, from councilor up to mayor, up to board members, unopposed. Lahat walang kalaban. Dahil siguro sa performance siya, no? Dahil kung masama ang performance ng liderato, lalaban sa'yo dahil masama ang performance mo. Isusukan ka ng tao. Kaya yung sinasabi about dynasty. Kung ang tao ayaw sa'yo, they will not vote for you. No? Yun lang. At the end of the day, taong bayan ang magsasabi, ayoko sa'yo, naging mayor kita, hindi ka naman nag-perform, hindi ka naman tumulong sa amin, hindi masama ang performance mo, we will not vote for you anymore. Pero look at Bacoor. Dahil sa ganda ng improvement ng Bacoor, yung ganda yung tulungan ng, kumbaga, yung pamilya, sinasabi nila, kita nila, ang ganda ng public service, yung pagtulong sa mga mamamayan, makakatulong at nag-perform. Even in the province, isipin mo, Vice Governor, Governor, unopposed. Bihira. Yung ganun. Dahil siguro, nakita nga na maganda yung performance. Thank you po. Thank you. Next, Well, basta't libre sila, mangangampanya sila for me. Pero sabi ko nga, yung support na ng tao sa ground, kailangan ako pa rin yung umarap no? As much as I can, I'm doing. Ayaw ko rin isa i-involve sila, pero si Lani very active. Actually now, nasa Batangas siya for 2 days na, campaigning for me. So, kaya yung asawa ko, si Lani talagang very supportive talaga. Kaya napakapalad ko. Kaya kung ako'y mamamatay at mabubuhay muli, siya pa rin ang pipili. Kasi Nanay Lori ko. Maraming maniwala Matutuloy pa ba yung movie mo with Jillian Ward, Sharon Cuneta? Matagal na sinintay yun Yun nga. Ito yung after election natin pag-usapan yan. Basta mapapanood nyo si Bong Revilla sa sinihan muli. Hindi, kanina nagbigay ng message si Nanay Lolit yung loyalty sa'yo. Pwede rin mahingan ng message si Nino kung bakit loyal din siya sa'yo. Ano ang kaibigan, kaya andyan yung pagmamahal niya sa'yo. O bakit mahal mo si Senbo? Hindi, talaga naman, ever since naman talaga parang kuya talaga yun. Kuya, isipin mo tataas sa akin. Totoo naman siya. Totoo naman. Pero pareho kami 52 years in showbiz. At saka, marami kami pinagsamahan na talagang napatunayan ko yung pagiging... Sasabihin ko na, ito lang pinakamabait na artist na nakalala ko. Totoo lang. Totoo lang. Wala nga ng tiro.
Kasi kahit sa campaign, kahit hindi pa ng campaign, yung mga pinupuntahan namin lugar pag kami nasalanta, like yung mga lugar doon sa Davao, yung Panabo, talagang narinig ko sa mga tao na si Sen lang ang nag-iisang senador na nagpunta rin sa lugar na yun. Lagi siya yung nauuna. Or siya lang yung nakapunta. Yung iba hindi na sila, dahil kumbaga yung mga lugar na yan, maliit na population lang eh. So hindi na pinapansin ng mga ibang senador. Pero si Sen, talagang andun siya palagi. Laging first. Yan, totoo lang no. Paano mo napatunayan yung pagmamahal niya sa'yo, yung support niya sa'yo sa mga pinagdadaanan mo ng pamilya and friends? Ay, siya nga yung una kong pinagsubukan nung nangyari yung kay Sanford. Sa kanya ko una ko na sinabi. Sabihin, ganun yung tuwala ko sa kanya. Na hindi naman ako nagkamali. I love you, Sen. Thank you. Okay. Thank you, Nana. Alam mo, Kuya Jun, nakulong na ako dahil dyan sa mga ganyan. Ayaw ko yan. Sa kanila na yun. Baka tulong lang tayo dito ng senador o kung ayoko. Sa kanila na yan. Kaya may lumabas, di ba? Na pinaputok nila sa social media, pagka na-impeach daw si Inday Sara, ako ang papalit. That's fake news. That will never happen. Yung para ako yung papalit. Hindi ako ganun klaseng tao. Hindi. No. Saka wala po akong ambisyon dyan. Wala na. Maybe noon nangarap ako, but no more. Okay. Good, sir. Hindi. Yun ang that is part of the yung kasama ng commercial sa campaign. Parang ito, sila ang, di ba, Kanday, Akiman, Kanday, ang mga Pogi. Para sa akin, para kay Bong Revilla, hindi sila ang bida. Ang bida, yung mga tao. Kayo ang bida. Pero, kung ano ang gusto nilang pelikula gawin ko doon sa tatlo na yun, gagawin ko. Papasurvey natin yun. Pwede rin namang pagsamahin sila sa isang pelikula. Ang hirap lang. Palit-palit ka ng costume, Diyos ko po. Actually, napakalayo yung difference nung pagtakbo ko ng 2019 at sa ngayon. Siguro kasi dahil alam ng tao yung aking performance bilang senador, yung accomplishments ko na nababalita na rin through you guys, through sa tulong ninyo ng mga ibang media na tumutulong sa atin. So, kaya ang layo na ng difference. Saka nawala na yung stigma, yung dahil lumabas na nga yung desisyon na talagang malinis yung pangalan ko. Yun yung pinaka... Kaya sa tingin ko nga, yung popularity ng 2010, bumalik siya. So kailan yung pagtanggap sa akin, yung init ng pagtanggap, yung pagmamahal, bumalik yun. Ayokong maliitin yung bawat isa. No? Ang sa akin lang, at least ako, yung para sa sarili ko lang, yung masasabi ko yung nagawa ko para sa bayan. Dahil yung iba, bago pa lang sila papasok, so we cannot compare. Kaya hindi natin compare. Alam naman natin yung puso ng bawat isa, may puso din yung mga yan. Pero yung sa akin, at least masasabi ko, yung accomplishment, yung nagawa ko na. Sabihin, ano bang ang tagal mo dyan? Wala ka naman natin nagawa sa bayan. At least ngayon sabi ko, kung ano yung mga nagawa. So, hindi niyo po sila tinitingnan na competitors? No. Taga-showbiz ba yan? Pero do you think... Although meron kaming alyansa para sa Bagong Pilipinas sa yung mga kasama namin. Meron naman silang ibang grupo. Pero in your opinion, Sen, is it a disadvantage or advantage na maraming from the industry na nagiging senador po? At kung saka dito, ano po yung naitutulong ng pagkakaroon ng maraming taga-industriya sa Senado, sa ating movie industry? Kasi ganito, ang tao ang pumipili kung sino gusto nilang iboto. So, karapatan ng bawat isa kung sino gusto nilang maging senador o kung sino gusto nilang ihalal. Pero ayokong, siyempre, mga
kasamaan din natin sa industry, ano, ayoko na lang mag-comment about it na baka makasakit pa ako. Pero so far, sir, di ba nung last, ilang kayong from the movie industry, kayo, si Sen Jingoy, si Sen David, Sen Robin. So, doon naman po, nakikita nyo na may nagagawa talaga kayo for the movie industry. So, ano po yung mga batas na naigawa nyo na nakatulong sa ating industry? Katulad ng Eddie Garcia Law, di ba? Marami pang iba na marami tayong na itutulong din sa kanila sa pangangailangan, sa health, kung ano man, yung mga ibang pangangailangan for the industry. At yung mga yung mga... Yes, yung amusement tax, di ba? Ako yung main author doon ng na-reduce natin from 30 to 20%. Or 10%. High tax tayo dati. Oo, dati ganun. Yun yung nagagawa ko yun for the movie industry. Tsaka yung mga movie workers po nawala ng trabaho, nabigyan po ng ayuda. Right. Ayuda. Yes. Kita mo, katulad nun, wala silang trabaho. Nung nabigyan sila ng ayuda, happy sila dahil at least napansin sila ng gobyerno. Kaya hindi natin po pwedeng sabihin na tanggalin mo yung ayuda, huwag mo bigyan ng tulong ang mga tao kasi napopoliticize. I think that's unfair para sa perang Pilipinas. Last na lang, Sen, sa showbiz naman po. Kasi before, may plano po, di ba, na magsama-sama kayong mga action stars na gumawa ng isang malaking movie na The Expendables. Tama po. Pwede pa po ba siyang mag-push through? Kasi marami pong nag-aabang na baka ito na yung sakaling mag-box office sa MMFF next year kung matutuloy. Yeah, why not? Hindi ba dapat nagsasama-sama kami? Meron lang nangyayari na dito. Pero mangyayari pa rin yan. Don't worry. Totoo po ba kasi ayaw daw po kayong i-direct ni Coco? Ay, hindi naman totoo yun. That's not true. Hindi naman siya yung magte-direct. Hindi siya. Naki-trigger ka na naman, ha? Hindi kasi Sen, kami mabait na bata si Coco, mabait. So, alam ko malaki na tutulong niya sa mga kasama natin sa Indonesia. Hindi kasi Sen, nahihiya raw si Coco na syempre malalaking artista kayo, na-star-struck daw siya sa inyo. Okay. Ayun, thank you Sen, sana nga po matuloy. Thank you. Ayaw talaga pakawat yung Chinese. Our vlogger, si John Michael Bueno. And then for our last question, from the President of Speeds. Wow! I follow your son religiously on social media, Brian. And of course, Jolo as well. You guys have been doing politics for quite a while now, but I'd like to ask, how do you make time for family if you're this busy? Hello. Yeah. That's what we call time management. You should always find time for the family. Never zero for the week, despite of your very hectic schedule. Grabe talaga ang schedule ng ano. Pero kailangan may oras ka pa sa family. What advice? Like tomorrow, Sunday. Pero kami get together with the whole family. So, yung gano'n na oras. Kaya, busy ka rin ng Sunday. Merong okay, nandito ako sa isang restaurant. Punta kayo lahat dito. For a few hours. Hindi po pwedeng wala yung family bonding. Para yung communication mo with the family, nandun pa rin. Kasi, yung ties ng yun ang naging training ng mami ko sa amin, ng tatay ko. Pagkakakain, yan, lahat kami, yung magkakapatid. Nandiyan kami sa harap. Sige, anong nangyari this week? Ganun. Anong problema mo? Ganun. So, tinutuloy lang namin yung natutunan namin sa magulang. Yeah. To my father and my mom. What do you think is like a legacy you would want Brian, Jolo, and the rest of your family to actually emulate
with you, of course, as their patriarch, ano yung gusto mong matutunan nila muna, and then ano yung gusto mong mangyari sa kanila sa buhay nila? Well, ito pala yung sinasabi sa kanila. Always use your heart. Pag ginagamit mo yung puso mo, you'll never go wrong with it. No? Your heart, your brain, no? Puso, kailangan hindi ka, yun ang magiging guide mo sa lahat ng bagay. At huwag kang mananakit ng kapwa mo na makakasakit ka sa damdamin ng kapwa mo. Yan. Kasi may balik yun eh. So, yan. Alright. Sir, meron po ba kayong binigay sa kanila na warning? Like for example, in politics, of course, it's a really bad industry to be in. Parang double-edged sword siya na you can do good, but you can also encounter bad things. Well, the perfect example is me. No? Victimized tayo ng bad politics. Painful experience and unforgettable experience. And they know that. Because kasama ko sila na dumaan doon sa proseso na yan, sa pain na yan. At kasama ko sila nung makarecover din ako. So they know the ups and downs and ups. Kasi doon mo makikita yung isang tao o ang isang leader kung dumaan na talaga sa matinding pagsubok. Yun. Kaya itong mga anak ko, kung makikita mo, talagang well-trained sila. Kumbaga, pumasa na rin yan kumbaga battle-tested na yung mga anak ko. Kalugan ng pama nila. So, hindi parang kahit kayo po, ini-scrutinize nyo rin yung ginagawa? Oh, yes. I'm always there to guide them. No? To give them advice as na kung ano yung kailangan gawin. Ito, kulang ka dyan. Ito, hindi na nakakalimutan mo yung dapat mong gawin. Ganun. Nandyan ako palagi. Minumonitor ko sila kahit na busy ako. I'm always there to guide them. At pinapagalitan ko sila pag mali sila. Thank you so much. Kung ano yung training sa akin ng tatay ko. Same. Hanggang sa huli, bago siya namatay. Ganun ang tinatrain ko sa kanila. That's nice to know, Senator. Thank you so much po. Sal, last question. Okay na tayo.